7 weeks update na mga kabukid ng ating mga alagang tilapia. Yon, bali 49 days na nila ngayon. Titingnan natin sila kung may pagbabago ba ang kanilang paglaki kumpara dun sa previous video natin. Sa feeding naman mga kabukid, bali itong naunang pand natin, ang gaganda nila, oh, sa sigla nila. At saka ito, yung malaking pispan. Kinakain na nila is mantabo sa umaga, sa tanghali pag ganitong kainitan, 6 at kalahating tabo or 6. Dito naman mga kabukid sa medyo naiiwan, isang tabong starter at kalahating tabong primas. Mix yun. Bali dito purong starter na mga kabukid. Saka dun. So ngayon, titingnan uli natin yung sizes nila. At mamaya mga kabukid, meron naman tayong bagong tip. Bali, tingnan muna natin mga kabukid yung after 42 days ng video nila. ...44 days. Bali itong size 20 natin, mas malalaki na sa dalawa. Galo na ako ng starter sa pre-starter. Ito na. Pero mas marami pa rin ang pre-starter. Sa kalahating tabong pre-starter, kalahating tabong starter. Try natin kung kaya nilang kainin. Bus agad oh. Kaya na nila. Malapit na rin tayo magpuro ng starter dito. Pero dito, purong pre-starter pa rin tayo dito. Saka dun. 45 days mga kabukid. Try ko na rin pakainin ng pinaghalong pre-starter at saka starter. Pagka naubos nila, dire-diretso ko na yung pagpapakain sa kanila ng mix na pre-starter at saka starter. Pero ito, itong pan na to, purong pre-starter pa lang din yun. Pag di nila nakain to, balik ulit sa purong pre-starter. Kaya na rin. Kaya nila starter. Ika 45 days din, nag-apply din ako ng fertilizer. Ito, kalahating timba. Pero pagkatapos ko silang pakainin, bali itong kalahating timba sa kanilang tatlo na pati ron. Nilalapitan nila. Sa gilid-gilid lang tayo nag-apply ng fertilizer. Gilid ng tambak. ...46 days. Puro ko na rin to. Puro ko ng starter. Parehas nun. Purong starter yung pan number 3. Ito yung pan number 2. Ipupuro natin starter. Bali ito. Titingnan natin kung kaya nilang ubusin tong 5 tabo. Kaya nila. 47 days. Try natin kung kaya nilang ubusin yung 6 na tabo. Itong dalawa, purong starter na sila iyon. Saka to, bali 3 times pa rin tayo napapakain. Kaninang umaga, uubusin na ng 5 tabo itong dalawa. Yan. Tingnan natin kung may matitira dito sa starter. Bali ito naman yung isang size 22 natin. Napansin ko medyo may mga naiiwan, may mga maliliit pa. I-try ko tong starter, may halong primas. Para yung maliliit mas makahabol pa. Kasi matamlay silang kumain kapag purong starter lang. Gusto nila pag may primas. Bali mga kabukid, hindi nila ubos kalahating tabo. So kaya ubusin itong dalawang pan natin, itong malaki. Saka to hanggang 5 at kalahating tabo lang. Bali nagpalalim na rin ako ng tubig. 0.75 na ang lalim nito. Pati yung lahat. Kulang 1 metro na mga kabukid. Bali magpapakain tayo. Sigla nila.
Yung nakaraan mga kabukid, mga ganito pa lang sila. Bali ito, 6 na tabo to sa 2 pispan doon sa karito. Okay. Wow, pag ganito ng ganito patuloy ang kanilang paglaki mga kabukid, malapit na tayo mag grower. Ano sila oh. Bali ang size na nito is ito na mga kabukid, may maliit pero ganito na rin. Ito yung size 22, malapit na mag 3 fingers. Tuloy magpapakain tayo. Lahat ng pan titingnan natin mga kabukid. Bali dito naman tayo sa third pan mga kabukid. Ito na yung size 20. Sasalubong na yung mga yan. Mas malalaki to kumpara dito. Sila. Ito pero mas malaki to mga kabukid. Dapat ganito, pinakamaliit niya ito, may 2 fingers. Bali ang pakain natin mga kabukid 3 times a day pa rin. Kung 6 na tabo, bali 18 na tabo, 18 tabo tayo sa maghapon. Ito naman, ito yung medyo naiiwan natin, pinagalong primas at starter. Tip mga kabukid, kung naranasan nyo ng mga kabukid yung pamamaga ng mata ng alaga natin, kasi naranasan ko na rin yan, may 3 dahilan mga kabukid. Kung minsan makikita nyo yung mata nila unti-unti namamaga, tapos biglang malalaglag hanggang sa mamatay sila. At saka itong pamamaga ng mata nila mga kabukid, napakadelikado nito. Ina-advise ko minsan sa kanila is mag-apply ng asin, pero kung marami nang nadamay mga kabukid, nagkahawahan na, wala nang pag-asa yun. Kaya kung maaari, ibenta nyo na, maski maliit, ilako nyo na. Unang dahilan is yung aflatoxin. Ito yung amag mga kabukid. Nakikita nyo yung page, may amag-amag nangingitim, buo-buo. Amag yun, kasi may mga parasites na yun. Pag nakain nila mga kabukid, kailangan mamimili kayo, huwag yung stock na feeds. Pangalawa mga kabukid is yung poor quality ng tubig nyo. Kumbaga sa tubig, makikita nyo patay, walang lumot, matamlay ang tilapia. Yun yung pangalawa mga kabukid. Kaya kailangan lagi kayo mag-apply ng fertilizer, huwag naman sobra. Katulad ito, greenish to, okay yan mga kabukid. Higit sa lahat mga kabukid, number 3, ito yung pinaka-importante sa lahat, is yung overfeeding. Huwag kayo nagpapakain ng sobra-sobra mga kabukid. Napakadelikado sa tilapia natin yun. Yung tipong busog na busog sila, tapos biglang babagsak o bababa ang oxygen level nila. Kung hindi bloated mga kabukid, sa mata nila napupunta. Yun na yung pamamaga mga kabukid. Kaya kailangan, advice ko sa inyo, kung nag-uulan din lang sa lugar nyo, kailangan wag na kayo nagpapakain ng hapon. Napaka-importante sa tilapia yung mataas na oxygen level nila. Bumababa kasi ang oxygen level nila kapag yung nagpakain kayo tapos biglang umulan, hirap na silang matunawan nun. Hindi na sila makadigest ng mga kinain nila. Kung nag-uulan sa inyo mga kabukid, umaga pa lang, dapat tapos na kayong magpakain. Huwag na kayo nagpapakain ng hapon. Pakain kayo pag yung kasikatan ng araw mga kabukid, like this oh. Yun. Tip lang mga kabukid.
Yun lang mga kabukid ang ating video ngayon. Sana mas paano nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe ng ating channel, Benoy's Channel, subscribe na. Follow na rin kayo sa ating FB account, Rebel Saturno. Tapos sa ating FB page, saka sa TikTok, Benoy S mga kabukid. Salamat mga kabukid!